sa pagpapatuloy ng ating mga pinakikitang mga gamit. Ngunit bago ang lahat, nais kong pagpasalamat din ang ginawang bao na belt na lalagyan ko pa ng mga laman. Kaya lang napakataas na sa uli, pero ganun pa may salamat dahil sulit, dahil 13 bali na bao, 12 maliliit, tapos yung nasa gitna buckle, magsisilbing buckle ay pag 13, 12 yung ano. So malalagyan ng mga gamit at pa-extra kung ano ang waistline, at sa gayon na rin sa dahon ng kurutan, sa kahoy ng kurutan, sa mga gumamela selis. So, salamat Bro Ray. Gayon din, nais ko lang pakita, nakuha ng anak ko dun sa beach na aming pinuntahan. Bato siya na malabakal na kinakalawang. Kaya no aking pinag-aralan, sabi ko'y matubalani. Bakit nasa dagat siya? So, alam naman natin sa nakukuha talaga ang batubalani. Malabakal yung bato. To magnet. Oh. Yun ang batubalani. At ito naman ay mga tapul. Tawas na tapul na original. So, yan ay aking liliit-liitin dahil napakamahal din ito. Tunay na tawas na tapul. Yan ay ilalagay ko sa bayal na bote. Ito. Bayal na bote maliit. Mga tawas. So, magpaumpisa tayo. Ito ay mga kahoy ng infinito na santo-santo. Kaya may direction siya kung paano ang gagawin. Nilagyan ko na ng virgin olive oil. Kasi ang direction dito ay ito. Sabi ng aking isang matandang maestro, sabi, ito ay pangkalahatan gamot sa kulam, barang, sa mga masasamang espiritu, at ligtas sa mga panganib. Pwede inumin ang langis nito. Kalahating kutsarita lang, 1 buwan, bago ka ulit uminom nito. Sabi, ang direction, kalahating kutsarita. So, ang direksyon ay kalahating kutsarita, 1 beses lang ang inom. So, kami po ay kumuha ng, kasi 9 na bote ang pinadala. Ito ang aking pasasaulian. At ang 2 ay syempre para sa pamilya dahil mahirap na panahon natin ngayon. So, ganyan lang ang direction nito. Kalahating kutsarita. Sa 1 buwan lang daw, 1 beses sa 1 buwan lang. Pag nakainom na 1 beses sa 1 buwan, ay yun na yun. Sa susunod na buwan na uli ang inom ng kalahating kutsarita. Yan po.
At ito po ang pangalawang gamot. Ito po din ang description, instruction. Ito ay kahoy ng balibot-bot. Ito ay gamot sa lahat ng uring kanser at lahat ng uring kamandag. Ito ay pwedeng inumin ang langis sa kalahating basong tubig na maligamgam, 3 patak lang. Pwede din kainin konti lang at uminom ng tubig, bawal sa buntis. Kahoy ng balibot-bot. Ang direksyon niya ay 3 patak sa kalahating baso tasang maligamgam na tubig. 1, 2, 3. Haluin. Ang langis nun ay virgin olive oil din. Kahoy ng balibot-bot. At ito naman, pangatlong gamot ay kahoy ng boyong-boyong. Ito po ang direksyon niya. Ito ang kahoy na boyong-boyong. Ito ay gamot din sa kulam, barang, parayang tao, parayang lupa, engkanto, mga masasamang espiritu, palipad hangin. Huwag iinumin ang langis nito. Panghaplas lang sa katawan na makakati. So, ganito, 7 lang. 7 din ang aking pasasaulian. 2 din ang aking kukunin. Ito ang kahoy na boyong-boyong. So, ito'y bawal inumin. Ang kahoy ng boyong-boyong. Ito'y meron lang din langis, panghaplas lang o pampuna sa mga parte ng katawan na makakati. Kasi pag binabarang, kinukulam, may mga nananakit yan o nangangati, pinapasok ng lamig. Ito panghaplas siya. Ito ang kahoy na buyog-buyog. Ito ay gamot sa kulam, barang, parayang tao, parayang lupa, engkanto, masasamang espiritu, palipad hangin, kwenta o itali sa baywang na dikit sa katawan. So kung ito po'y ikukwintas, kailangan po nasa loob palagi para nakadikit sa katawan o either sa may baywang at tali siya, basta nakadikit lang po sa balat, nakadikit sa katawan, may contact sa balat. Yun ang kanyang direksyon. So ito po ang kahoy ng buyog-buyog. Dumako naman po tayo sa mga mutya na dumating. May 5 piraso po dito na mutya po ng langka. Kapag may nagtatanong po sa akin, mutya na magandang gamitin para sa swerte, sa buhay, hanap buhay, o trabaho, para lumakas ang kanilang charm. Charm sa tao para halimbawa kung may hanap buhay ay balik-balikan. Isa po ang langka sa aking nire-recommenda. Dahil ang langka po, alam po naman natin na mabango po ito, matamis, masarap. Po. At ito po'y paulit-ulit ko pong ikinukwento na ito po'y nagamit ko na rin para po sa madaling manganak. Yung mga babae po na nahihirapan manganak. Hindi po ako yun nanganak, ano? At correction lang po.
Kahit po malaki ang aking tiyan, eh hindi po ako nanganganak. Iba po ang aking inilalaba. At isa rin po sa aking may re-recommenda pagdating sa mga pampaswerte ay ang mga bigas. Kagaya po ng mutya ng bigas na tabono, mutya po ng bigas na kamuros, mutya po ng bigas na kaitaasan, mutya po ng kanin na kamuros, mutya po ng bigas ng tabono, mutya ng bigas na sinandoming, mutya po ng kanin, malagkit kanin po. Na malagkit kanin po, hindi bigas. Iba po kasi yung kanin doon sa bigas. Ano po? So, yung bigas po, ay isa rin po sa aking marirekomenda sa mga nagtatanong ng mga pangpaswerte. At paulit-ulit ko rin po sinasabi, pero ulitin ko rin po na ang bigas po ay mayroon po akong kaibigan na nakapagsabi sa akin na pwede rin daw po sa proteksyon. Meron din po, isa din po sa may i-recommenda ko ay ang mutya ng sampalok. Kaya ito po ay patuloy na may dumadating sa atin ang mutya ng langka, mutya ng bigas, mutya ng sampalok. Kasi paulit-ulit po siyang nire-recommend ko sa mga nagtatanong sa mga pangpaswerte. Dahil sampalok po isa sa maganda, maasim din po ito. Wala po siya ngayon dumating pero isa po sa maganda rin ay ang mutya ng mangga. Ay ang mutya ng kalamansi. Maganda rin po siya dahil maasim. Mutya ng sintores. Ang sintores para po siyang isang uri ng orange o dalandan. Yun, dalandan. Sintores. Isa rin po sa aking marirekomenda pag sa mga nagtatanong pagdating naman sa proteksyon ay ang sa mga kawayan. Kagaya po nito. Pero ngayon lang nagkaganito. Mutya ng tinik ng kawayan. Dati merong mutya ng kawayan tinikan. Pero yung tinik mismo ngayon lang na petrified na. Biruin ninyo, paulit-ulit ko din sinasabi, para maging bato o petrified na isang bagay, ay millions of years. Napakatagal na panahon. Kaya pag doon pa lamang sa pagiging bato o petrified ng isang gamit o isang bagay, ay nag-accumulate na ito ng energy. Much more kung ito pa'y mutya na gaya nito. Mutya ng tinik ng kawayan. Kaya ito po sa proteksyon, sa gamutan, proteksyon sa balat patalim. Ito naman po ang mutya ng kawayan ng patong. Imbis na putol na po, yung kawayan, ay sumibol pa. Kaya ito yung kawayan anong patong siya. O isang uri ng kawayan, ang kawayang patong. Kawayan ng patong. So, maganda yan sa proteksyon. Ito, kagaya nito, tinikan siya. Pero yung labong, yung tumutubo po yung kinakain natin. Labong, ginugulay. Minsan, sinasamahan natin ng saluyot. Tapos, gigisa lang natin sa sibuyas kamatis, may bawang. Ano natin sa hugan natin kahit tinapa. Ang sarap na po nun. Nakatikim din ako nito sa Bulacan, sa San Miguel, Bulacan. Ang ginayat po siya, tapos ginataan po siya. Masarap din. At saka ginawa din na adobong pinatuyuan. Masarap din. So marami palang ako pwedeng lutong gawin sa labong. So market, sumisibol siya, labong siya, pero yung labong nito ay sa kawayang tinikan. Ito po'y maganda rin sa nagsisimula ng hanap buhay, ng kabuhayan, ng trabaho. Maganda po siya.
Tapos meron pa pong dulot na protection dahil mutya po ng kawayan. Mutya ng ninalot ng baboy ramo. Dalawa po siya. Isang malaki-laki at isang maliit. Pero ito po'y maganda po para po sa proteksyon sa bala at patalim. Ang mutya ay yung ninalot ng baboy ramo. Meron din po dalawa. Buto po siya ng kaimito, mutya. Ganon din po, may medyo malaki, may medyo maliit. So, maganda po itong mutya ng kaimito para din po sa swerte. Tapos may mutya po ng pusngo, ganon din po, merong malaki, merong maliit. Ito po ay isa rin sa napakagandang proteksyon. Ito rin sa proteksyon, ang mutya ng palahib. Pang all-around protection, parang sa kawayan. Dalawa din. Ito po'y mutya ng ipo-ipo sa sapa. Ito naman po'y mutya ng ipo-ipo sa dagat. Uli-uli. Dalawa po. Pero magkaiba po. Isa po, ipo-ipo sa dagat. Ito naman po isa ay ipo-ipo sa sapa. Pero ang ipo-ipo po, ay pareho po yan. Saan man po siya nag-exist, maging sa dagat po o sa sapa. Ito po'y maganda po para sa bilis, nakapagbibigay po ng bilis, ng alerto. Kasama na rin po ang lakas. Pero sa ganang sa lakas po, protection, panggulat, maganda naman po. Para pong ito'y aking kursunada. So magbibigay po siguro ko ng 1 linggo. Pag di nakuha, ako kukuha. Ang mutya ng ngipin ng kulog. Bihira po ito. Nagkaroon ako ng mga mutya ng kulog pero itong mismong ngipin siya. So ito po'y maganda sa mga panggulat sa kalaban. Sa lakas, sa bilis din. Mutya po ng supong. Ito po'y maganda sa proteksyon at sa swerte. Ito po, mutya ng gura, ang supot ng duwende. Pwede pong hilingan para po sa agapay sa gamutan, sa kabuhayan, swerte sa kabuhayan, sa proteksyon. Mutya po ng bihod ng igat. Maganda din po sa proteksyon at sa bilis. Mutya po ng taling bilao. Ito po yung maganda sa proteksyon. Mutya ng dibdib ng dahe. Sa proteksyon din po siya. Mutya ng gura ng bahay ng duwende. Nahihilingan para po sa swerte, sa buhay, sa agapay sa gamutan, sa paglalakbay, at proteksyon. Mutya po ng tisa sa mga mahilig po magbilyar, magpool. Tisa. Pero hindi po. Ito po'y maganda po sa hanap buhay at proteksyon din. Ito po'y mutya po ng powder milk. Ito naman ay mutya ng asukal para po sa mga gustong lagi magtimpla ng gatas tulad ko. Mutya ng gatas. Mutya ng asukal. Petrified na po siya. So ito po yung asukal. Market po asukal, matamis. Maganda po ito sa hanap buhay, sa swerte. Ganon din po naman itong mutya ng powder milk na nagimbato. Dumako po tayo sa mga shellfish. Ang mga shellfish po naman ay magaganda siya sa proteksyon. Meron po mutya ng LC. Mutya ng pawikan na coral siya actually, kaya sinabi mutya ng pawikan, siya ay nasa
bituka ng pawikan. Oh. Nakuha siya sa pawikan, emotya ng pawikan. Ano naman, ba't naman kakainin ng yung isang Corales? Buti kung Corales na malambot na klase, bato, petrified na Corales, kakainin ng pawikan. So, there's something, parang yung mga sa baboy ramo, yung ginalot, mutya ng barena, susong barena, mutya ng agihis, mutya ng susong dalaga. So, paano nalaman yung dalaga tong suso, So, yun ang mga shellfish. Ang mga shellfish, gaya ng nasabi ko, ay magaganda rin sa protection. So, ito po ang ating mga ipinakitang mga gamit. Nawa po ay magustuhan niyo po ang aking mga presentation at kayo po ay makapili. Sa mga makakapili po, subscribe po sa aking YouTube channel na ito upang manatili po kayong updated sa aking mga videos, sa aking mga ginagawang bagong videos. At please like, share, paki-share po para ko sa konting support po. At ganun din po sa aking cellphone number sa mga gustong interesado pong bumili ng mga gamit, at gayon na rin sa aking messenger account, or either click sa Facebook link sa baba para ma-redirect na po kayo doon. Pag na-redirect po kayo doon sa FB page link ko, ay mag-message na lang po kayo. May makikita po kayo doon, message. Click nyo lang po yung message doon para makapagtanong na po kayo sa akin. Take note po, gaya po na nasabi ko, ang librito po, 3 po nakasurvive sa mga montanyes sa Marikina dahil sa baha. Ang iba'y tinangay, ang iba'y nasira. Pero 3 librito na aking pinakita nag-survive. Pero may nag-comment sa akin dito sa YouTube na meron daw siya nakausap sa mga montanyes na sinasabi muli silang mag-re-reprint. Na meron silang record. So, that's good. Hindi problema sa akin yun. Okay nga yun dahil ibig sabihin hindi magda-died out ang larangang ito. Dahil patuloy siyang magkakaroon ng sirkulasyon. Pinlano ko po nga sana doon sa natitira ay nalulungkot-lungkot nga ako dahil nawala yung iba. Pero good to hear na kung totoo yun, balitang yun, merong marireproduce uli ang mga montanyes. Kasi ako bilang nag-i-spiritual ay, although sinasabi na ang iba ay naghahanap ng mga matataas na aral at yung mga nahayag ay halos ayaw na nila. Sabihin, wala yung klase, walang kwenta yan, mababa yan, hayag yan eh. Pero marami po akong naging maestro na sinasabi, huwag kang aalis sa mga nahayag kagaya ng mga inihayag ni Maestro Melencio Sabino. Dahil yan ay isang maestro at sinasabi naman sa kanilang mga ginawang aklat na ang kanilang mga ginawa ay pinagbasihan, kagaya karunungan ng Diyos, no? Ay hinangon ni Maestro Melencio Sabino sa Tronco del Mundo, sa Jes Mundo, Rizal del Mundo, Biyahe de Santa Maria, Milagros de Jesucristo, at marami pang iba sa na pinagbasihan ng mga sinaunang aklat. Kasi sa ating panahon ay napakaraming lumalabas. Pero sagadang sa akin mas maganda yung hango sa sinauna.
Mas maganda yung may pinagbatayan. Hindi natin matukoy kung saan ibinatay yung kanilang mga ginawa o kanilang mga taglay na kaalaman. Ang hirap po ng gano'n imbento Mas maganda po yung rekta sinasabi ng ating mga maestro, ng ating mga pinaghahanguan ng aral karunungan, na ang kanilang pinaghanguan ay ang mga sinaunang aklat. Dahil ang mga sinaunang aklat ay meron na itong mga patotoo sa kanilang sarili. Ito po'y handed down from generation to generation. Sad to say, iilan lang kopya nito. Kaya iilan tao ang naghahawak. Kaya mapalad na tayo dahil naglabas si Melencio Sabino, yung Saldem, si Mr. Saldem na pumayapa ng matagal, at ang mga Montañez nga, na nagbase sila sa mga reliable books. Kung kaya't yun ay isang benepisyo sa mga nakatunghay. Pero sa mga gumagawa o nag-iimbento, kaya sana po ay tayo po'y lumagi sa katotohanan dahil mahirap po ang nanloloko ng kapwa. Dapat po tayo, lalo na sa ating panahong ito, maging tapat tayo. Napakahalaga maging tapat tayo sa ating mga kapwa dahil ang lahat ay dumadaan sa kapighatian dahil itong ng pandemic. Ang lahat ay naghihirap. Kaya hindi na po ito dapat pataasan, hindi na po dapat tayo mag-iringan, magdebate. Dapat po sa atin ay magkaisa, magtulungan, nang tayo po'y makabangon. Gaya po ng ginagawa ng ibang bansa na nagkakaisa upang bumangon. Gaya po ng bansang Japan, kaya po napakabilis nilang bumangon. Ano man delubyo o peste dumating sa kanilang bansa, madali sila nakaka-recover. Dahil nagkakaroon po sila ng pagkakaisa at nakikisang bawat isa. Hindi naman po siguro talaga perfect din ang Japan, di mawawala ang anomalya, kasama na po siguro yun sa lipunan Ang mahalaga po nga ay nagkakaroon sila ng pagsunod, ng disiplina. Yun po isang malaking bagay Sana po'y tularan nating mga Pilipino. Sinasabi naman po kung bakit ako po'y paniniwala, dapat po'y tayo'y taas noo tayo mga Pilipino. Dahil sa totoo lang po, tayo po ang lupang hinirang. So with that in mind, kaya po, sana po, tayo po ay gumawa ng aksyon para sa ating kapwa. At hanggang sa muli po, ito po ang inyong abang lingkod na panandalian pong nagpapaalam. Ngunit pinapangako ko po na tayo po'y gagawa muli ng mga serye, episodes dito sa YouTube. At hindi ko lamang po may pangako, pero agad-agad po natin to susundan dahil lagi po nauudlot ang aking pagtalakay sa mga talakay tungkol sa aral. So, tayo po ay panandaliang magsara ng ating tabing. Ad Mahorem Dei Gloriam.
Ibareke ka Yahuwah, biyish mareheka. Yair Yahuwah, panabayleka, bikuneka. Isha Yahuwah, panabayleka, biyashem leka shalom. Rux Sancte Pater Benedicte. Amen.